Matay talaga. Bata pa hindi? Ilang taon ba yun? 17. Oo, bata pa. 17 years old pa lang. Saan banda siya tumalon? Mataas din. Ay, mataas na yan. Big sabihin Bumagsak. Pagbagsak noon, wala nang hininga yun. pagbagsak niya. Pero sabi nila lasing na lasing daw. Lasing yun. Halasing. Kailan nakita? Halimbawa, hapon ba siya nagtalon? Mga hapon nata yun. Kinabukasan na siya nakuha. Area na sinasabi nila na dito daw yung mga malalaking igat na nakukuha. Oo, dito. Dito? Part ng taas. So yun, what's up guys? Good morning, good afternoon, good evening. Nakasakay kami ngayon sa tinatawag na, ang tawag dito na ay balsa? Ayun, balsa. Ayan. Ginawa namin ni Mr. Kalay, nag-arkila kami ng balsa dahil yung motor namin ay sasayad. Yung tambutso dito sa tubig, syempre masisira. Parang magjowa lang yan, dapat iniingatan. Kaso wala kaming jowa eh. So naka-drone shot kami guys, ayan. Shoutout muna kay Kuya Jones na nagpahiram sa amin ng drone shot. Siyempre kay Mr. Galay Sport namin. Pupuntahan natin yung ipinagmamalaki ng bayan ng Magsaysay. Siyempre atin yan sa bayan ng Magsaysay. Pupuntahan natin yung Mantangkog River na kung saan alamin din natin yung mga istorya o history na nalalaman natin doon sa mismong river. Talaga nang makikita nyo para siyang underground river or Palawan, Coron. Kung sa Coron, Palawan ay merong ganyang anong tawag doon, yung tourist attraction. Dito naman sa probinsya ng Occidental Mindoro ay meron kami pinagmamalaking Mantangkog River. Ayan. Samahan nyo kami i-explore yung Mr. Kalahe, yung Mantangkog River gamit ng balsa sa halagang 50 pesos only. Tara! So yun guys, nakalampas na tayo sa unang stage. Ayun si ate, siguro walang jowa yun. Dalaga eh. Ang sipag niya. Sipag niya. Ang gandang dito niya. Yung nag-uusap sila. May mga uling dito. May igat daw dyan na malaki. Meron na to. Yan daw yung naging dahilan eh. Bakit bumitak yung ano yan. Mantangkog. May mga bangka no? Yung mga bangka na yan siguro yung mga nagbuhat ng uling. Uling oh. Oo. Dami. May mga sakay na kami doon sa inarkila naming bangka, 100 pesos per head. So 100 pesos per head, then bahala na daw kami magdagdag kung gusto naming makaabot doon sa pinakadulo ng Mantangkog River. Ang Mantangkog River ay isa sa kilalang pasyalan dito sa Occidental Mindoro. At syempre, kamakailan lang may namatay ditong bata. Gawa ng tumalon siya doon sa taas. Hindi na siya lumutang. Namatay na siya. Isang araw yata yun, di ba? Bago nakita. Isang araw daw. Isang araw na nakita. May kuweba daw kasi sa ilalim na yun. Doon siya sumuot. Doon siya sumuot. Kaya yun yung ano na yun yung pinaniwalaan nilang parang doon daw nakatira yung igat na nangunguha doon. Sa ilalim. Sa ilalim. Siguro pag bagsak niya, no? Pinuluputan siya. Tapos yun pa yung dalawa. Isa sa naidala namin dito, si Ma'am Virginia Dale Vlogs. Saka si Kuya Boy Punit. Oo. Ganda oh. Si Kuya kasi yung tour guide natin nung nakaraan dito. Siya yung ano talaga, Nakakaalam ng pinaka-history. pinaka nakakaalam ng story para sa akin lagi ko. Saan ba kanino bang ano? Kaninong? Kaninong vlog bite na mukha pa nila. Ikaw ngayon, siya kasi naka-vlog dito guys. At nakasaksi dun sa naging tour guide. Naalaman niya yung mga history dito. Kaso wala tayong makukuhang magkukwento. Kaya yung iba, itatanong natin dito kay Mr. Kalahi. Baka tayo ng kwento sa inyo sa about dito sa Mantangkog. Ayun. Ang kwento kasi yun sa igat. Sa igat. Ano pa yung mga yung alam niyo dito kwento ng mga matatanda. Ano po bang
Yung tungkol sa mga kakaibang pangyayari, yung halimbawa may nalulunod dito dahil daw sa mga Ang mga, yung mga ganyan po na mga nalulunod dito, may mga sakit, Hmm. pulikat. Tapos yung nagtanong niya na yung nagpakamatay dyan sa mataas na yan, gusto niya talagang mamatay na yun. nagpakamatay talaga siya. Bata pa hindi? Ilang taon ba yun? 17. Bata pa. 17 years old pa lang yun. Ano yun? Taga bagong sikat ata yun. Saan banda siya tumalon? Eh, mataas yun. Ay, mataas na yan. Big sabihin Bumagsak. Pagbagsak noon, wala nang hininga yun. pagbagsak niya. Pero sabi nila lasing na lasing daw. Lasing yun. Lasing. Lasing. Ibig Iba sabihin, talaga pag lasing bago ano. Kahit ako dyan, kaya mo tumalon dyan. ibig sabihin malalim yan. Malalim yan. Hmm. Yan o. Ano ka dyan, hugutan ka ng hininga eh. Yung dito mo, pupunta dito. Pagtalon. Tapos, kailan nakita? Halimbawa, hapon ba siya nagtalon? Mga hapon nata yun. Kinabukasan na siya nakuha. Yung mga kwento-kwento na yun ng mga about sa mga anong wala yan. Hmm. Pero Sa sa ibang kaligtasan ng mga talaga kwento, sa ibang mga kwento, naririnig nyo na rin sa iba yun. Ako wala pa akong na ano. Hindi ko narinig yung mga ganyan. Yung kwento na yon. Dahil ako dito na rin ako naglaki. Taga saan ka ba ya? Taga Purnaga po. Taga Purnaga. Ako. Ito nga sabi nila dito, dinaanan doon ng putol na igat. Ayun ang sabi sa akin na bumitak daw ito. O yun nga po, yung kwento. Dati. Wala, hindi ako naniwala doon. Yun din yung kwento nung naging tour guide mo. Gawa na ng ano ito, gawa na talaga ng kalikasan. Kalikasan. Mayroon kasing iba-ibang paniniwala ng tao, no? So, hello po. Taga saan po kayo? Uy, ang layo. Shout out sa mga taga Bohol. Ang dami namin followers sa Bohol. Mga taga Bohol. Dahil ang mga pupunta dito, taga Bohol. Bohol. Mga grabe. Isipin mo, nakaganda ng lugar kasi. Ang ganda, para siyang mini Boracay. Palawan. Palawan. Kasi ito yung Palawan pala. Ito yung area na sinasabi nila na dito daw yung mga malalaking igat na nakukuha. Dito, Dito. part na taas. Ganito kalalaki ba so? Ang igat. Yun yung gusto kong... Totoo talaga yung kwento nila na may mga igat dito. Ay, kung ganito kalaki, hindi pa ako nakakita ng ganito kalaking igat. Ang iba dyan, 10 kilo, ang isang piraso, bago ang iba, 6 na kilo. Pinakamaliit dito, ang pinakamaliit na dyan, yung mga bagong talaga tubo. Ibig sabihin, may pinakataguan talaga yung mga igat yan. Sa mga bukal, bago yun, yung mga bato na yan. May mga butas-butas kayo, mga ano na yun, mga bato po na. Makakita ka lang ng ganito kalaking igat, oh. Sarap pa naman po ang taba niyan. Karamihan nakikita ko sa Facebook, ganito kalalaki. Pero sa personal, Lugar po. sa ibang lugar. Dito, mayroon din, mas lalo sa bundok. Ang isang piraso dun, halos 15 Ang kilo. kilo ang isa. Saan po ba ang tagos ng tubig? Sa Oriental pa ata. Oriental pa. Layo. Ito ay sa Occidental, pero hindi ito natutuyan, no? Lakas na nag-aayos guys. Tingnan nyo, sobrang ganda talaga dito sa Mantangkub River. Yung current niya. Kaya totoo rin yung kwento na meron talaga ditong mga naninirahang mga higanting igat. At mismo dito daw, sabi ni Kuya, mga nakatira yung mga igat na malalaki na umaabot ng 15 kilos. Sumama nga. Muntik na tayo doon guys, mahulog. Okay lang sana kung mahulog tayo sa tamang tao, hindi tayo iwan. Wag lang sa mali. Kasi ilang beses na tayong nagkamali. Ang ganda. Mini Boracay. Ay, nakaraan na po, napunta na kayo dito? Nakapunta kami dito nung nakaraan. Para siyang koron. Linaw ng tubig. Pinakalahan close up.
May mga unggoy ba yan dito ya? Doon mo tuwing hapon marami doon sa baba. Kalalaki eh. Yung iba inuulam, no? Ang iba, ano nila, inahuli talaga nila ang iba. Oh, sa ibang bansa, yung ibang bansa, hindi bawal maghuli ng unggoy at ulamin. Oo, bawal. Dito sa atin, bawal. Napakapayapa dito sa lugar na to, no? Isipin mo, hindi mo akalain na may mga ganitong kwento pala dito. Pero dati, nung bata ako, hindi ko to alam tong lugar na to. Itong lugar na ito. Wala kang kaalam-alam. Kasi ayon sa na may mga estudyante na nag-research dito sa lugar na ito. Tapos ang naging topic nila ay tungkol sa kwento o history na ito. Yung mga kakaibang paniniwala. Lahat kasi ng tao may kanya-kanyang paniniwala. Meron Yan. talaga. So halimbawa, hindi natin alam yung kwento. Kaya nag-base tayo ngayon sa mga ni-research ng mga estudyante. Meron silang isang isang katutubo na napagtanungan, matandang katutubo na sobrang lalim ng paniniwala tungkol dito sa mantangkod na ito. Ayun nga sa kwento nila, noong unang panahon daw ay mayroon ditong isang dato na nakatira na kung saan ito daw ay mayroong inaalagaan isang dambuhalang igat na yun daw ay ang kinakatakutan ng mga kapwa niya. Halimbawa, dato ako, yung mga kababayan ko, yun yung kinakatakutan nila na posibleng Ibig sabihin, alaga niyo yun, no? pinakaalagaan niya. Ayon yun sa kwento, ha. Tapos ang nangyari, minsan daw nagkaroon ng parang digmaan hanggang sa nakawala daw yung igat na yun. At dito sa mismong lugar na ito, dito daw pumasok o dito daw dumaan yung igat na sinasabi nila. Kaya yung paniniwala ng mga katutubo na nandito noon ay talagang yun yung parang naging base sa mga kwento-kwento nila, dahil sabi nga nila ang mga bitak daw na nakikita natin na ito, Yung pinagdaan. isa daw ito sa mga dinaanan ng mga dambuhalang igat. Pero kung i-base naman natin sa science, ito ay nabuo dahil sa nature lang, di ba? Kung yun yung paniniwalaan natin, hindi naman masama kung hindi tayo maniwala sa mga kwento. Ang mahalaga, meron tayong Naibahagi sa kanila. naibahagi sa kanila yung sa kwento na ito. Pero maganda siya, ang payapa. Sarap sa pakiramdam. At pinakamasarap dito sa part na ito kapag kasama mo yung taong mahal mo. Diyan kayo sa taas ng bato. Ito kayo, kasama ba ito mag-tagay-tagay o? Tagay lang. Tagay. Tagay na may kunting lampu. Aroy! Yun sana all. Tapos kabit pa rin kasama, no? Ayun Patay, lang, mas masarap kasama ang kabit. Ay, masarap. mas masarap talaga kasama ang kabit. Ako ang uy, hindi ah. Walang gano'n, ha? Ang ganda, ang peaceful ng lugar, nakaka-relax. May nag-overnight din dito, ya? Wala lang, boss. Magkano naman ang rent dun sa bangka na may bubong? Yung kawayan? Sa floating cottage. Na floating cottage. 700 lang po yun, boss. 700 pesos. Ano yun? Maghapon na yun? Maghapon ako. Depende po sa customer kung anong usan labas nila. May kapasok ng alas 9, ang labas. Alauna. Kung nilalamig na boss ang Customer. customer. Ay, mga bata. Pre-entrance naman, no? Friend. Ito yung maganda dito guys sa Mantangkob River. Ayan, kaya inaanyayahan namin lahat ng viewers namin na makapanood ng vlogs na ito ay bumisita na kayo. Alamin nyo lang yung Mantangkob River. Ito ba ay sakop ng... Ang nila po dito, Paklulo. side siya ng Paklulo. Ayan, Barangay Paklulo, Bayan ng Magsaysay, Occidental, Mindoro. Siyempre, dito na rin kami nagbablog. Ipopromote na rin namin yung lugar. Para na rin sa dagdag income ng mga namamahala tulad ni Kuya. Ayan. May naglalaba nga doon, no? Ito na yung dulo. Ito yung pinakalas niya. Ito na yung pinakalas. Sariwa ang tubig. Nadaloy ng tubig. Pagdating doon, sobrang lakas. Sobrang lakas. Napakahiwaga talaga. Lalabas si ate. Ano na pong barangay dito, banda? Ito po, Paklulo pa rin po ito. Itong kabila, Puntahan pa. Pornaga. So, pabalik na tayo guys. Ayan, paikot. Makita sana kami ng igat para
least may pakita namin sa inyo na may mga igat dito. Pero ganitong area, may igat talaga. Nakatago yun sa ilalim ng mga bato eh. Sa sulok. Ang labas ng buwan na yung gabi. Sa gabi lang. Walang nangingilaw ng gabi dito. Ay, meron. Marami na yung gatong yun ng gabi. Kita mo sana igat dyan, no? Pag gabi. Ang ganda mag-picture dito. Saan dito? Picture lang kita. Sige, portrait. Sige. Ko ka? Ano ba naman doon sa'yo? Yung parang natatanaw lang ako. Para akong vlogger. Kunwari ako yung vlogger. Okay. Ganito yung ano niya, oh. Ganito yung kanya subject. Yung baga nakikita ako, yun, oh. Kita mo yung subject na yun, yung kabuuan mo. Ay, subject. Sige, subject lang pala yung gusto mo eh. Kasi ako, wala akong... 50mm lang, 50mm. Ako ba yun? Sige na, ako na. 50mm. 50mm rin yung mangyan. Yun, nakikita itong Mavic, ha? So yun na po, palabas na kami. Yan, nasa 17 minutes din yung pamamalagi namin dito sa loob. Diyan siguro meron dyan butas pa ilalim kasi mga bato eh. Tinaw ko naman ng tubig. Isa pa lang na matay dito ya. Marami na rin. Marami na rin. Mga nalulunod lang, no? Yung iba, lasing. Kadalasan naman ganun eh. Oh, lasing. Lasing. Iba paniniwala, kinuha daw ng mga ano, kasi diwata, pero kaanuhan na lang rin nila. Kasi iba, lasing, langoy-langoy pa. Baka Pinulikat. hindi kaya nagpapakamatay. Ako man, kung broken ako, daw magpapakamatay. Ikaw? Hindi na, tapos na ako sa erang ganyan. Ah. Kasi kung nagpakamatay ako, noon pa kung broken ako. Pero Tinatablan ng mga ganyan. yung iba hindi nila kinakaya. Hindi nila kinakaya. Oo. Picturean kita ya, ha? Ganda ng paligid. Nakaka-relax. Kita ka nila sa YouTube. Yung kalaban natin. So yun, pababa na kami. Yun na. Lakas na agos. Babangga tayo. Babangga tayo. Oh my God. Bibigay ko yung hinahatid sundo dito. Dalang po. Madan. Ano po? Yung pinaka anong araw? Sabado Linggo? Biyernes. Yan, 3 araw po yan. Sunod. Hindi mo sa padaling na. Kumikita ka naman ng 1,000. Kaya po. Kaya. Mas maganda sana maraming pumunta. Tsaka kung depende po sa ano rin. Kasi po pila na po kami dito eh. Pila-pila. Opo. Hindi yung ano, pagos. Ito yung sulo-sulo. Oo, sulo-sulo. Ano na po, bigyan na ng barangay pa eh. Pila-pila na. Pero hindi naman napupunta sa barangay yung binabayad mo sa inyo din. Kasi kayo din yung nagpapakahirap. Natin guys ilubog, baka makasagap na igat. Salamat. Guys, magpakita yung igat. Maganda magan ko no. Saan doon?
tao na pumunta dito? Ha? Paano mo mahihikayat yung mga tao na pumunta dito sa Mantang Cove kahit hindi ka taga dito? Pero taga-Occidental ka. Mahihikayat ko sila sa pamamagitan ng pagpopromote ko dito sa magandang lugar na ito. Hindi lang dahil sa mga magagandang tanawin, hindi lang sa magagandang rock formation, kung hindi, mahihikayat ko sila sa mga kakaibang kwento dito. Na dito lang nila malalaman kung ano talaga. Kumbaga, hindi lang ito Mantang Cove, may mas malalim pa na dahilan kung bakit ito tinawag na Mantang Cove. So yun lang. Thank you. I love you. Saan niya dito? Sa ilalim? Ayan dyan. Nakikita yung mga daluhalang dyan na naglalagay dito tuwing gabi at ito na nga dito bumagsak. Ayan. So, sinusubukan ni MM ngayon na palubugan dito dahil dito daw bumagsak. Hindi namatay kung hindi nasa makamatay. Kamatay pala. Dito pala yun. Grabe, oh, tignan mo. Nakita tayo ng So yun, nakababa na kami, palusong na kami. At merong magjowa doon na naglalambingan. Sana all na lang sa kanila. Pero makakatagpo rin tayo ng karapat dapat sa tayo mahalin at hindi tayo iiwan. Oo naman, makakatagpo tayo niyan. Sa ngayon, talang lang muna tayo. Pero sabi nila, tayo hanggang sa maging success. Tama. Tapos sila na lang yung lalapit niya. Sila na lang talaga, pag successful ka na, sila na yung kusang Lalapit. hahanap at lalapit sa'yo. Kailangan mo munang fokusan yung buhay mo. Sarili muna, bago. Sarili muna bago yung sarili, pamilya, mag-anak. Pinakagabit, sarili muna. So yun, thank you agad kay kuya na talagang hinatid tayo ng ligtas. Lumulutang. Bakit tinawag na floating cottage? Kasi lumulutang. So ito yung mga floating cottage. Masarap. Yung floating cottage na halagang 700 pesos. Ganda. 700 pesos na ito yung mag-abot. Ayan, sa lahat ng viewers na patuloy na sumusuporta sa amin ni Mr. Kalahi, maraming salamat po. Hanggang dito na lang yung vlogs namin. Sana po ay in-enjoy nyo or na-enjoy nyo yung paglilibot namin dito sa ipinagmamalaki ng bayan namin ang Magsaysay, ang Mantang Cove River. Hanggang dito na lang po and God bless.